Good day guys. So for this video, we will be talking about mat foundation design. So the very first thing that must be done before designing a foundation is that the superstructure must be finished designing. Ibig sabihin dapat po yung dimensions, yung rebar, and all details ng mga columns, beams, and slabs dapat final na. No? At the same time, dapat naka-load na rin lahat ng dapat mong i-load doon sa mga members. Kasi, di ba, yung concept naman ng foundation design is that si footing yung magsusupport ng structure natin. So, para correct yung ma-transmit natin na load sa footing, wala ka na dapat iibahin doon sa superstructure mo. So, itong model na tinitignan natin, it is a 6-story residential building. And natapos ko na siyang i-design, no? So final na po yung mga design dito, especially yung dimensions. And ayan, makikita naman natin na safe na lahat. Yung right window is the DCR ng columns. Although technically not totally safe, no, kasi may makikita pala kayo ditong 1.045 tsaka 1.002 na column. However, pinagbigyan ko na lang yan kasi very close naman yan sa 1.0 eh. Kasi technically nga naman, para masabing safe, di ba? Theoretically, dapat ang DCR natin is less than 1.0. But, it is my discretion na i-consider na lang na safe to kasi 1.045 ang lapit na nun sa 1.0. And marami ring reason, no, kasi restricted din ako sa dimensions dito sa structure na to. Tinry ko na kasing pababain pa yan and wala na akong choice kundi palakihin pa yung size ng member pag gusto kong maging less than 1 yan. Kaso, nag-set lang si contractor ng maximum dimension ng column ko for the design. So, magiging unrealistic na and unpractical na masyado. Okay? And yung rebar diameter ko dito hanggang 25 lang. No? Hindi na ako pwede mag-increase pa ng bars or maglaki ng bar diameter. So, ayun, no? It is purely your discretion as an engineer kung hanggang saan yung safety na i-consider mo. Usually ako 1.10 pababa. Minsan kino-consider ko na. Depende pa rin sa structure, no? Kung critical masyado, kung residential lang naman, medyo mataas yung tolerance ko. Pero yung mga 1.2 pataas, ayun, medyo critical na. So, pinapababa ko na yung DCR nung ganun. So, anyways, point is, dapat tapos na siyang i-design. So, yun yung unang requirement. Second requirement is, of course, sa any foundation design, dapat meron kayong soil report or geotechnical investigation report. So, ito yung soil report nung building na yan. And, by the way, the building is located in the city of Manila. No? So, City of Manila is notoriously known among structural engineers na merong mababang soil bearing capacity. That means mahina yung lupa. No? So, nung nakita ko ng 6-story tas Manila, may kutob na ako na possible hindi kayanin niya ng typical na isolated footing lang or combined footing lang. So, ayan, tignan natin tong geotech niya. By the way, hinide ko lang yung mga private information ng geotech, nung owner, and yung address ng building. Okay? So, ayan. So, sa soil report, merong laging doon, evaluation and recommendation. Dito nyo makikita yung suggestion ni Geotech kung anong footing type yung pwede mong gamitin doon sa structure. So, i-check natin yan. Pati na rin yung ano pa ba mga importante, graphical log and yung summary ng soil bearing capacity. So, sige, scroll down ko lang. Punta tayo doon sa niya. Ayan, dito sa evaluation and recommendation, basahin natin to. For the general subsurface condition prevailing at the project site, it is recommended that footing foundation of proposed structure be excavated at a depth of 2.05 to 2.5 meters. So, ibig sabihin yung lalim ng foundation mo, yung footing mo, dapat at a depth na 2 meters or 2.5 meters from the ground level. Ganun kalalim yung excavation mo. And sabi niya dito, with calculated allowable soil bearing capacity of 91.5. 91.5 po, kung nagde-design ka na, mababa po masyado yan. Especially for a 6-story structure. So, usually 1-story or 2-story lang yan. Minsan nga, hindi pa niyan kaya yung 2-story eh. So, ayun, no? Medyo mababa po siya in conclusion.
Then, anong sabi niya? As basis for design computation for footing foundation where it is safe and safely and possible sustain the loads, blah, blah, blah. However, to ensure further stability of the proposed building, it is suggested that mat foundation or strip footing be adapted and to provide RC tie beams. So, dalawa yung suggestion niya, mat footing tsaka strip footing. Pero, in essence, no, dapat as an engineer, of course, tinatry natin lahat ng possible solutions dun sa problem natin. So, ideally, dapat itry mo muna yung isolated footing talaga. No? Itatry ko muna dito sa video na to yung isolated footing, then i-check natin kung kaya niya ba talaga, kasi dun mo lang naman makukonclude na mat footing ka, unless tall building ka talaga na for sure hindi kaya yung isolated building. Ito kasi mid-rise or hindi man totally mid-rise but medyo below mid-rise, 6-story siya, hindi siya typical na 2-story or 3-story. So ayun, no, itatry ko pa rin mag isolated footing, then check na lang natin kung kailan natin masasabi na mat foundation talaga siya. Okay? So, ayun. Scroll down tayo. Graphical lag. So, dito nyo makikita yung lalim nung borehole. Hanggang 15 meters yung binutas nila dun sa site. Dalawang borehole yan. Okay? 15 meters. Ano pa ba? Ito. No? Importante to. Yung summary ng computation ng soil bearing capacity. So, makikita nyo dito sa table na to yung QA, that is the allowable bearing capacity at a given depth. No, yung QU dito, ultimate. Okay, ultimate yan. So, hindi natin gagamitin yan for dimension ng footing. Allowable po yung ginagamit natin. Mas malaki yung ultimate kasi 'di ba ang formula is ultimate is equal to allowable times factor of safety. Okay? So, ayun. Sa depth na 1 meter, anong QA? 162. Sa depth na 1.5, ang QA mo 169. Now, magtataka ka dito pagdating ng 2 meters, bumaba, naging 85. Pagdating ng 2.5, naging 91. Eh, di ba, ideally, dapat habang lumalalim yung lupa, tumitigas yung lupa mo. Kasi yun yung naiisip nating reason, 'di ba? Pero bakit dito pagdating ng 2 meters, ang laki ng talon no? From 169 naging 85 na lang. Humina siya in short. Bakit, no? Makikita nyo dito sa classification kasi nagbago yung soil type. From clay doon sa hanggang 1.5 naging sand siya dito. And mas mahina yung sand sa clay. Yun yung reason bakit bumaba. Overlay ng clay yung sand, nasa ibabaw yung clay tas sand, no? So parang matigas na lupa sa taas, malambot na lupa dito sa baba. And yun yung rason kung bakit dito niya sinasuggest mag-footing sa depth na to. Kasi medyo hindi naman ideal na naka-rest yung footing mo dito sa taas kasi may mahinang lupa sa ilalim 'Di ba? So parang ganun yung point. Dito nang galing yung niya, yung 91.5 niya kanina. To, sa 2.5 na to, na depth. Ay, ayan, no? Dito sa 2.5 niya, 91.5. So yan na rin po yung gagamitin ko sa design. And by the way, makikita nyo rin pala siya dito sa sa graphical log. Ayan, minsan importante rin tignan to. So tignan nyo yung description ng soil. Sa 1.5 meter, sandy clay siya. Pagbaba, naging clay sand. Okay, ito yung lithology. So parang yan yung representation ng different type ng soil. Mababa rin yung SPTN value niya. Usually 50 pataas yung masasabi nating matigas na lupa, no? So ang baba masyado nito. So medyo ibig sabihin weak yung soil mo, no? Nandito yung medyo dense soil or hard soil natin. Nasa 12 meters pa. Pag 50 pataas yung N value mo. So anyways, ayun lang naman yung kailangan ko, yung 91.5 kPa na yun. So balik tayo ng ETABS. Sa ETABS ko pala, by the way, sa load combination ko, dito sa define load combination, meron akong ASD load combination. This is important sa foundation design. ASD, or allowable stress design, silipin nga natin. Ayan, no? Or, di ba tinatawag din yung unfactored load combinations. Ibig sabihin kasi yung scale factor mo, 1 lang. So, for example, A1 ko, dead lang, no?
Dead load lang siya. A2 ko, dead plus live load. Pero 1 lang yung load factor. Kasi sa USD or sa LRFD yung factor, 1.2 and 1.6 tong scale factor mo. So, dito 1 lang. Hanggang A3 yon yung gravity. So, dead plus 0.75 ng live naman to. Then, yung A4 ko dito, may wind na, earthquake, and so on. So, ayan, hanggang 60 plus, ayun, 67. Okay, so please refer na lang sa video ko ng video number 2, load combinations. Diniscuss ko siya doon, pati na rin sa isolated footing design ko na video. Dapat panoorin nyo po muna yan bago kayo mag-mat footing design kasi similar lang din naman yung concept nila. Makikita nyo yun mamaya. Okay? So, ayun. Point is, kapag meron na akong ASD dito sa eTabs ko, pag nilipat ko to ng safe, hindi na ako gagawa ng load combination ulit kasi nandito na eh. Masasama to sa pag-export ko. Okay? So, ayun. Tapos na yung eTabs, nakarun na po siya. Export ko na. So, file export. Story as safe v12 f2k file. Paki-click yan. And then, tatanungin ka ng story kung ano yung i-export mo. Yung FDN yung i-export ko. Kasi pwede pong ibang story. Pag nagde-design ka ng slab, for example. So, slab sa second floor, yung sa second floor export mo. Yung SAFE kasi, acronym niyan is Slab Analysis and Finite Element. So, pang-design talaga siya ng slab. Mas common lang na pang-foundation design natin siya ginagamit. No? Pero critical yan, halimbawa naka-flat slab ka, usually sa SAFE siya dinidesign. So, export nyo lang yan. So, foundation ako, FDN yung level. Pangalawa yung pipiliin ko, export floor loads and loads from above. Hindi naman din critical yung column member. So, pwedeng hindi na natin sama yon para malinis din tignan yung model. Okay na po yung pangalawa. Sa load cases, make sure lang naka-select all, pati sa load combination, naka-select all. Then, okay. Tatanungin ka niyan kung saan mo isi-save na folder location. So, dito na lang sa ginawa kong folder. Ayan. Then, click save. Okay? So, next is open natin yung safe natin, no? So yung ginamit kong version yata sa isolated footing design ko is 2016. But for this video, I'll be using safe version 22. Okay? Wala naman pong kaso kung anong version yung safe na ginamit mo. So ito mas bago kasi itong 22 na to. Doesn't matter kung 16 yung naka-install sa inyo ha. Parehas lang po yan. So sige, open ko na. So ayan design of floor system and foundation. So you can also use safe for your foundation design. And sa safe, by the way, 2D lang tayo. Ha? Hindi siya kagaya ng eTabs na all degrees of freedom are kino-consider natin. So 2D lang po tayo. Along vertical lang dapat yung displacement natin. Pati XY. Okay? So import po, file import safe f2k text file. So basically kung ano yung in-export mo, import mo. Okay? Dito sa safe. In-export mo sa eTabs, import mo sa safe. So select ko yung location kung saan ako nag-save. Ito yon. Ayan. And then, may mga error na lalabas na pag ganito minsan pag nag-i-import ka. I-okay nyo lang po yan kasi most of the time, sa pagbasa niya lang yan ng lines. Pero hindi siya nakaka-apekto sa stability ng model. Mache-check ko rin naman kung may error yung model or wala. No? So, sige, i-okay lang po natin yan. Medyo marami to sa akin yata, kaya i-okay ko lang ng i-okay. So, ayan, tapos ko nang i-okay yung mga error. So, one thing to check kapag bagong import kayo sa safe is i-check natin kung na-import nga ba talaga yung mga data. So, number 1 is yung grid lines. No? So, yan, A to E, 1 to 5. Yan din yung nasa model ko ng eTabs. Yan. So, tama naman. Then, i-check natin kung na-transfer yung loads. Importante yon. So, by default, naka-hide yung mga nodes natin or joints natin. So, ipakita natin sila dito sa view, set display options, or yung shortcut nga nito, Control W. Very important. Yung Control W na yan throughout this video. So, pakitandaan na po yung shortcut key na yan. Tapos, dito sa, ayan, objects present in view, uncheck nyo lang yung invisible. Apply para lumabas yung joint. Ayan, naka-plus siya.
And para mas makita natin dito sa object assignment, on ko rin yung joint label, apply. Para makita ko yung number. Okay? Then, close ko na yan. Then, gagawin ko, click ko yung isang node lang. Pili lang kayo kahit ano. So, ito na lang yung upper left. Tapos, paki-right click. Tapos, punta kayo sa loads. Dapat, sa loads, may laman to dito. Ayan o, dead above, earthquake above. Yan yung load galing doon sa etabs mo. Okay? So, may laman naman siya sa akin. Diba? So, ibig sabihin, ito dapat yung reaction from etabs. Pwede rin pala natin i-verify, no? Para kampante tayo. Sige, close ko na muna tong plan view. Tapos, tingin ako ng reaction under display, force stress diagram, support spring reaction. And then, sa dead load lang ako titingin. Case dead. And then, FZ lang muna para konting number lang. So, yun. Yung upper left na column, ang reaction dito sa dead load, 290.62. So, dapat sa safe ko, yan din yung napasa niya. Yun, negative 290.62. Negative kasi pababa na siya sa safe. Sa etabs, pataas siya. Diba sa TOS natin, sa statics or mechanics or sa TOS, kapag magta-transfer ng load at the same location, opposite yung direction. Pero same magnitude. So, ito yon 290.62. So, check nyo lang. No? Yun lang naman yung point ko. Kung may laman to. Minsan, nangyayari na hindi na-import yung load. No? So, walang laman yung mga loads mo dito. Minsan naman, nangyari na sa akin, no, na nadoble yung import ko kasi so nadoble yung load. So, kung yari, 290.62 magiging times 2. Magiging 580 yan. Ang ginawa ko kasi noon, may inedit yata ako sa etabs ko tapos nag-import ako tapos mali yung napindot ko instead na overwrite. Parang add yata. So, inad nung save. Kaya ang laki ng mga loads ko. Nagtaka na ako. So, sinilip ko, ayun, na-overlook ko nga. So, check nyo lang din for peace of mind. So, loads. And sa assignment pala, dapat walang restraint to, ha? Kasi minsan, nagkaka-fix support yan. Dapat no dito or none sa restraint. Check nyo lang. Wala dapat drawing yung ano, na parang fix or pin. Close ko na pala tong 3D. Sa plan view lang tayo. Okay, ayun. So, tama naman. Tapos sa load combination, paki-check kung napasa nyo. Ayun. Nandito naman. So, hindi ko na kailangan ulitin. And then, nanganak nga lang yung mga earthquake dito, no? Yung EQX 1 over 2, then EQX 2 over 2. So, nadoble yung load combination na may mga earthquake. Okay lang yun, no? Wala namang problema dun. Duwami lang yan. Okay? So, ayun. So, pag tama na, hindi kasi natin na-import yung properties, yung material properties. So, gagawa na lang ako ng material properties. Alam nyo na to, nung etabs pa lang, no? Gagawa ako ng FC prime FY ko. Sige, gawa muna ako nun. So, concrete, user, and then 28 megapascal. Then, unit weight, 24. Elasticity is 4,700 times. Square root of FC prime. Yan. And then, modify show material, pakigawa lang to 28, no? At least dun sa design ko, 28 siya. Then, click OK. And then, add new material. Rebar naman. Okay na yan. 415 MPa. And then, 77 si unit weight. 200,000 si elasticity. Then, dito sa modify show, 415 ng FY. So, hindi ko na kailangan baguhin yung iba. Anyways, hindi rin gagamitin yan ng software kasi linear design tayo. Pang non-linear tong mga to. Okay? Ayun lang yung mga binago ko. Then click OK. So meron na dito. Okay? Next, mag-drawing naman tayo ng or not mag-drawing, mag-define tayo ng property ng footing. Ang property ng footing, dinedefine natin siya as a slab. No? Gaya nga ng sabi ko, footing or foundation is a slab. So, ayan, slab section. Huwag ka maghanap ng footing dyan. And then, add new property na lang. Pinapangalanan ko yung footing ko by thickness. Okay? By thickness. So, assuming 500 muna yung thickness ko. So, thick 500 ako. Okay? And then, slab material is yung ginawa kong FC prime 28. Shell tin sa modeling. Walang modifier. Or, I mean, 1 lang po yan lahat. Wala nang babaguhin. Type, make it footing. And then, thickness is, ayun nga, 500. I'll just change yung
as display color, no? Medyo strong yung ganyan. Kailangan ko kasi mag-color code dito para mamaya. So, ayan, i-green ko muna siya. And then, click OK. Ayun, meron na akong tick 500. Click OK. Next is define natin yung soil support, no? So, define spring properties area spring. Dun yata sa version 16, dun sa una kong video, hindi area spring yung terminology na ginamit, kundi soil subgrade. Parehas lang po yun. Ano po ba yung spring? Ano yung spring? Basically, type siya ng support, no? Kung naalala nyo sa static, strema, sa TOS, di ba ano yung mga support ng beam? Pin support, roller support, fixed support, meron ding spring support. And yung spring support, sinisimulate niya yung soil. So, 'di ba yung footing nakapatong po sa lupa. So, yung lupa na 'yon, nire-represent natin as a spring. Yun yung area spring dito. So, add new property na lang ako. Yung spring naman pinapangalanan ko by SBC, soil bearing capacity. So, ano ngayon? 91.5 kPa. So, ayan. And then subgrade modulo. So, ito yung ini-apply natin doon sa version 16 ko. Again, watch nyo po muna yon. So, ang formula nun, soil bearing capacity over allowable settlement times factor of safety. So, yung 91.5 ko, di-divide ko ng 25 mm. In meters, 0.025. And then, times ko na lang ng factor of safety, assuming 3, no, since wala yatang binanggit doon sa sa soil report. Pero kung meron pong binanggit sa inyo, yun yung gamitin nyo. Kung wala naman, pwede kayong mag-assume. Okay? Ang assumption sa foundation, usually ang footing or ang foundation factor of safety sa bearing 2.5 pataas. Huwag yung mga 1 point something, mababa siya. So, 2.5 or 3 is good. Alright? So, ayun. Then, sa non-linear option, gawin ko lang nan to. So, ayan. Click OK, and then click OK. So, ayun. Okay na yung ating safe definitions, no? Okay na sa material, sa support. So, as I've said, no, try ko muna ng isolated footing. Okay? Drawing ako ng mga isolated footing. Ito na lang, tong icon na to sa left side. Quick draw area around point. Paki-click yan. Or kung di nyo yan makita, nandito lang naman lahat ng icons sa menu bar. Draw, tapos draw floor. Ito, quick draw area around point. No? So, i-click ko lahat ng joint ko dito kasi yan yung mga column eh. 'Di ba? Make sure pala hindi niyo yan ma-delete ah. Ingat lang, minsan nangyayari throughout the process ng design na delete yung isang joint. So, wala ka ng column doon or wala ka ng load pag na-delete mo yan. Ingatan niyo pong hindi yan ma-delete. And then, yung property dito sa bottom left, yung tick 500, X and Y dimension, mag-assume muna tayo. Siguro 3,000 mm or 3 meters. Okay, i-click ko lahat nung natin, nung joint. Yan. Yan yung isolated. Okay? And then, pag na-drawing mo na, lagyan natin ng support. So, paki-select lang po lahat yan. And then, assign shell, and then area spring para magka-support siya. Tapos, select mo yung ginawa nating property. Click apply. Click OK. So, ayun. And then, Control W ako. Unhide ko na yung mga nodes. Medyo dumadami na sila. No? Na ang dami ng numbers. Ayun. And then, sa general, shell assignment, click nyo tong area spring. Apply. Dito yata sa version na to, wala na yung view na makikita mo na parang may paikot na fixed support sa isang footing. Yun yung maganda sa version 16 eh, na nakikita mo na may support yung footing. Dito kasi text na lang makikita mo pag ganyan. Okay, so yan, show and deform. And then, bago ko i-run to, no, isang importanteng wala tayo is yung ASD gravity and ASB transient natin na load combination. Nalala nyo yun doon sa isolated footing ko. So, doon kasi ako mag-verify ng bearing capacity. So, dito sa define load combination, mag-add new combo ako. And then, ang papangalan ko, yung una, ASD gravity. And take note, dapat po envelope po ito, hindi linear add. So, ang ilalagay ko dito sa baba, lahat ng ASD na load combination na
dead load and live load yung laman. Walang earthquake, walang wind. So, A1, A2, A3 yun sa akin. Kasi yung A4, may wind na siya. Ayan. And yung scale factor niyan ay 1. And again, envelope pa. Pag envelope, ano nga yun? Pipiliin niya yung largest sa lahat ng nilista mong load combination. Kapag linear add from the word itself, i-add niya to. A1 plus A2 plus A3. No? Kaya nga sa sa mga typical na load combination, diba, sa USD, 1.2 dead plus 1.6 live. Kaya linear add yun. Tapos yung 1.2, 1.6 dito mo lalagay sa scale factor. Okay? So, ayun. Envelope po yan, ha? Click OK. And then, add new ASD transient naman. So, kabaliktaran, ito naman yung load combination sa ASD na may load pattern na earthquake tsaka wind. And A4 ko yon pababa. Okay? And again, envelope po dapat to. So, ito si ASD transient ko. Hanggang ilan? A67. Dami nun. Tapos, yung iba pa dito, 1/2, 2/2. So, siguro 100 mahigit ito. Pwede mo namang gawin tong ginagawa ko, no? Tsatsagain mo yan. Click-click ka dito. Na-imagine nyo gaano karami yan. Ililista nyo lahat ng load combination. Kaso, may mas mabilis na paraan. Gagamit ako ng interactive database editing. Okay? So, i-okay ko muna to. And then, click OK. No? Huwag yung close, hindi siya masisave. Tapos, under Edit, Interactive Database, pakiclick to. Then, dito sa Model Definition, sa Load Case Definition, pakihanap yung load combination, paki-select yung cell na yan. Load combination lang ha, para madali. Then, click OK. So, mangyari dito, gagawa siya ng, not gagawa, but ipapakita niya in spreadsheet format yung load combination mo. So, editable tong mga to. So, halimbawa, A1. Tignan nyo yung A1. Linear add. Load name. Ito yung load pattern sa loob ng A1. Dead and SDL. Tapos yung safety factor. No, or not safety factor, but scale factor 1. Gets nyo? Ito yung A1. Ay, sorry. Na-drag ko. Yan yung A1. And then, A2. Ito. Dead plus live. So, 3 row kay A2. Bakit 3 row? Kasi 3 load pattern. Dead, SDL, tsaka live. So, dito ako gagawa ng ASD transient. Kasi madali kapag naka-spreadsheet format. Compared dun sa kanina na sa GUI or nag-click ka isa-isa. Tingnan nyo yung ASD gravity ko. Oh, ito na siya. Then yung transient, di ba kulang pa to? A4 to A7 pa lang yan. Nasa na yung 8 to 67. No? Pwede, dahil spreadsheet to, parang Excel, pwede ka mag-insert row dito. Kaso hindi ako dito mag-edit para mas flexible. Doon ako sa Excel mag-edit kasi marunong tayo lahat mag-Excel. Mas madali doon. So, ayan, kaya naman yan ilipat sa Excel. Send table to Excel. So, paki-click yon. Mag-open yung Excel niya. Yun. Gets nyo? Tapos, punta na ako doon sa ASD lateral. No? ASD transient, I mean. So, kailangan kong mag-insert ng row kasi sisingitan ko yan ng A8, A9, A10, di ba? At kung ilan yung load combo na ilalagay ko, ganun din karami tong i-insert ko. Gets nyo? So, siguro 100 plus yun eh. So, 383 hanggang 483. Nangyari lang, no? Okay na yung sumobra kasi di-delete ko naman po pag nagkulang yan. Okay? Insert. Ilan na? Ayan, mukhang sobra na to. 517 na eh. So, tapos para lang din madali, gawa ako ng sheet pa dito. Dito ako mag-edit. No, sa blankong sheet na to. So, kopyahin ko to simula ASD transient. Ito. Itong part na to. Control C. And then, Control V dito. Ayan. Anong kulang dito? Yung A8 hanggang A67 dito sa column D. Okay? So, wag mo nang i-type yun. Siyempre, nandito na yun sa taas eh. Ito, A8 hanggang A67. Yun. Control C and then paki-paste dito. Okay? So, may problema dyan, no? Na doble yung A8
hindi pwedeng may madoble yung load pattern kasi yung A8 ko dito 3 times, hindi nga na doble, naging times 3. Ito, kita niyo yan. Dapat isang piraso lang yan. A8 quantity 1/2. Dapat isang piraso lang din to. A8 quantity 2/2. So dapat burahin mo to at burahin mo to. And gagawin mo yun sa lahat, no? Kasi lahat yan may 1/2, 2/2 na. So, paano yun? Huwag mong isa-isahin na gano'n. Kasi, may paraan yan sa Excel, no? Very powerful yung Excel natin. Merong command sa Excel na mabubura yung mga duplicate. So, pakiselect lang tong column na to para sa lahat na to yung i-edit natin. Tapos, punta kayo ng data. Ayun, remove duplicates. Self-explanatory yun. Tatanggalin nyo yung mga naulit na data. Okay? Found data. Continue with current selection. Remove duplicates. Column D lang. No? Ibig sabihin, dun lang sa D yung tatanggalin niyang may mga mauulit. Click OK. Ayun. 248 duplicate values found and remove 108 unique values remain. Okay. So, nabura na A8 1/2, 2/2 na. Di ba? Ayun. So, tapos, pwede mo nang kopyahin class ito, ASD transient, hanggang dun sa AE67 kasi yung format dito, di ba? Yung load combo na pangalan, inuulit niya kada load pattern. So, drag ko na lang to hanggang dito sa baba. Tapos, yung not safety factor, scale factor, drag mo rin pababa. 1 din po dapat lahat yun. Ayun, no? So, yung envelope dito, hindi naman yan inulit-ulit blanco yung dito. Then, yung GUID, hindi naman natin iniba kasi nag-create na tayo dito. Okay? So, alam nyo na yung gagawin. Paki-select to, and then, copy. And then, lilipat ko dun sa sheet na to. Yun. Okay? So, tinansya ko lang kung ilan. Sobra pa yan. Okay? So, sobra pa siya. Di-delete ko yung sobra. Then, delete. Okay? So, ito na po yung aking load combination. So, paano naman yan ilipat sa eTab, sir? Kasi nasa Excel ka. Simple lang, no? Editable po itong table ng eTabs na to. So, ang gagawin ko, ayun, medyo naglalag na siya. Laki kasi ng data hindi ko nakiklik. So, wait lang natin, ha. Hintayin natin mag-loading yan. So, ayan. Tapos na mag-load. So, minsan pag nag-freeze yun, pwedeng close nyo na lang tong table na to. Tapos, balik lang kayo dun sa edit, interactive database. Tapos, okay nyo lang. Yan naman yung huli nating chinek. Para mag-generate ulit siya. No? Minsan kasi nag-freeze po siya. Close nyo lang po yun. Okay, so ang gagawin ko, select ko to lahat. Tapos, edit, delete. Okay lang yun i-delete kasi nasa Excel naman. Huwag kayo matakot. So, delete nyo yan. Tapos, alam nyo na yung gagawin. Ika-copy and paste ko naman to. Papunta doon sa eTabs. So, simula dito sa row na to hanggang dun sa baba. So, sige, copy nyo lang. Yun, U39, Control C, lipat. Then, 1, pakiselect to. Hindi ko sure kung pwedeng Control V, pero may edit kasi dito, tas paste. Ito na lang, paste. Okay? So, ayun. And then, double check mo lang, scroll down mo kung naka-open nga ba talaga. Ando naman yung ASD transient. Tapos, pakiclick tong apply to model. Okay, yun. Then, done. And then, para sure tayo, check natin sa define load combination. And then, meron tayong ASD transient dito. Modify. Ayun. Nalagay niya na lahat, no? Imagine kung inisa-isa mo yun, no? Ang dami nun. May ganun palang shortcut si eTabs, no? Not eTabs, but safe, no? Actually, pwede rin yan sa eTabs. So, sa ganung paraan, no, mas napapadali mo yung workflow mo. Kumbaga, para kang nagko-code, no? Coder ka, or gumagawa ka ng program, through text ka nag-e-edit. Usually, di ba sa STAAD minsan ganun. So, pwede rin siya dito, no? Pati sa properties nga pwede mong gawin yun.
pwede mong gawin yun sa properties kung alam mong kalikutin yung mga nandoon sa edit interactive database. Okay? So, ayun. Kaso, madali naman kasi sa GUI ng eTabs. Kaya, bihira natin yung gamitin. Dito lang sa load combo. Okay? So, click OK ko na yan. Tapos, bago ko siya i-run ko yung isolated footing, analyze muna tayo. Tapos, sa advanced modeling option, make sure naka-check tong 2D plate. Okay? Para UZ lang. UZ, di ba, vertical. Walang UX, UI. Click OK. And then, ayun. Analyze, run analysis na natin. So, di pa pala na-save. Save natin. Ay, hindi pa nga na. Running. Okay. So, by default, para sa eTabs displacement din papakita niya. Pero hindi tayo interesado dyan. Displays, dito tayo sa display. Show force stress diagram, soil pressure. Ito yung reaction ng soil pressure. And then, titingin ako sa combo at sa ASD gravity na ginawa ko. Tapos, show values, pakicheck. Display on undeformed shape. Dapat minimum ito. Okay, click apply. So, ayun, no? May color values naman dito sa baba. Ano bang titignan mo dyan, sir? Dapat hindi lumagpas ng 91.5 yung reaction. 91.5 na yung maximum. So, halimbawa, dito sa upper left, kulay blue, 77. Pasado to. Mas mababa sa 91 eh. Pero ito, bagsak. 118 eh. Diba? Bagsak din. 117. Pasado, 76. So, parang ganun. Nandun sa baba. 91.5, ano yun? Yun yung soil bearing capacity ng soil report. Para mas madali, pwedeng i-input mo yung value dito sa minimum, sa contour range, sa minimum, negative 91.5, tas apply. Ang papakita niya dyan, yung violet, yun yung footing na nag-exceed ng 91.5. Ayan o, violet tong pangalawa kasi lagpas ng 91.5. Para mas madaling makita, violet means exceed dito sa safe. So, lahat halos maliban sa corner is nag-exceed. So, anong gagawin mo dyan? Ang gagawin mo, lalakihan mo yung footing mo dito. No? Lalakihan mo to, and eventually, mag-overlap tong dalawa, magko-combine footing ka. Kaso, lalakihan mo rin to eh. So, mag-overlap din yan. Itong apat na to, ko-combine mo. And tuloy-tuloy na. Magiging matte footing na to. Hindi ko na trial and error yon, no? And actually, hindi ko pa pala, balik nga tayo sa display, hindi ko pa pala sinilip yung ASD lateral or ASD transient ko. Dito naman, times 4/3 naman doon sa SBC. So, yung 91.5, pag sa lateral or sa transient ka titingin, times 4/3 yung SBC. So, 122. Apply. Oh, mas maraming failed dito. Nag-failed na tong footing na to. So, pareha sa gravity and transient field siya. So, i-increase mo to. So, ang mangyayari, possible kang maging combined or possible kang maging matte. Pero, hindi ko na itatry yung combined. I'm sure matte footing po ito. So, ganun yung logical na gawin na try nyo muna yung isolated. Baka kaya naman. Especially kung ina-apply nyo to sa actual design. Syempre, matte footing, magastos po yun para sa client. No? Imagine, bubuhusan mo lahat yan. Okay? So, ayun. I've made my point. So, unlock ko na po ito. And then, I will delete all these footings. Ingat, wag mong isa-select nung ganon. Made-delete mo yung joint na may load. Yung column. Wala ka ng load dito. Select mo na lang by property dito. So, select properties, slab section. And then, select mo yung tick 500. Ayun, siselect nyo yung footing. Then, hit delete sa keyboard nyo. Okay, na-delete niya yung footing. Pero yung joint, right-click nyo, loads, nandun pa rin. Na? Minsan kasi nadi-delete talaga yan. Common mistake yon, especially kung baguhan lang dito sa software. Okay, so di ko naman na-delete. So, drawing na tayo ng matte. So, assuming yung thickness ko ng matte is 500 pa rin. So, draw option natin. Hindi na quick draw areas around point. Ito na, yung draw rectangular floor wall. Rectangle naman yung matte ko eh.
No? So ito, kung hindi rectangle, ito naman yung nasa taas, draw floor wall na general. Nandito rin yan sa draw floor wall objects. Ito yung mga options mo. Again, lahat ng icons na nakikita nyo, mahanap nyo yan dito. Kasi kulang-kulang yung mga icons. So ito na lang. Click ko na lang tong rectangle ha. Tapos stick 500. So ang gagawin ko, ano ata to? Corner to opposite corner. Yun, drag mo lang. Ang matte footing po is isang malaking footing. No? Isang malaking isolated footing. So, yan na yung footing ko. Ganun lang mag-drawing. Kaso, may problem dyan. Yung dito sa upper left, sa mga corners mo, ito yung column mo, di ba? Pag ganito po siya. So, pag ganyan mo din drawing yung matte, hindi papasok sa footing yung 3/4 nung column. Yung 3/4, di ba? So, kailangan tawag nito, i-offset mo yung column sa kaliwa at sa taas. At ano yung offset value mo? Sa kalahati ng dimension ng column sa left and sa top. Okay? Makikita nyo yung dimension ng column. Pwede sa etabs kayo tumingin, pero dito na lang sa save, i-right click nyo lang yung load na yon. Then, sa loads, expand nyo lang yung isa. Ayan, 500 by 500. So, yung column ko dito, 500 by 500. Bitin yung ano ko, yung aking matte. Check nyo rin yung nandito sa upper right. Kabisado ko naman tong design ko, 500 by 500 din yan. Pati na rin yung dalawa pang corner dito sa baba. Ayun, 500 by 500. Para lang makita nyo. 500 by 500. Kaso yung iba dyan, hindi na 500 by 500. Pero dun muna ako sa corner magbe-base. So, kailangan kong lakihan ng 250 left and right, top and bottom. So, pag ganun, uniform yung increase mo, select mo lang yung slab, edit, tapos edit shells, expand shrink shells. Okay? Ginawa ko na rin to nung nung isolated. Then yung offset value ko 250. So lalaki siya ng 250 sa lahat ng side. Click apply. So ayun. Kita nyo? Ito yung node natin. So pasok na yan. Okay? So now, dito sa model na to, i-drawing ko yung column para makita natin yung sides ng footing. Kasi, dun yata sa isolated, I cannot remember kung nag-drawing ako ng column. I think hindi. Pwede naman kasing hindi. Pero pwede rin namang oo. So, i-drawing ko na lang. Pero hindi as a frame, as a shell. So, define ako ng shell. Define slab section. And then, gawa lang ako ng property. Ang pangalan ay stiff 500. Ang column area, minomodel natin as stiff. Infinite kasi yung stiffness niya. So, slab material 28. Shell tin pa rin to. Same lang doon sa kanina, pero ang magbabago itong type. Dapat stiff. Kopyahin mo yung thickness, 500. Okay lang? Ito po yung nagbago. Change ko yung color. So, green yung kanina. Ano naman? Red na lang para unity. Ayan. Tapos, click OK. Then, OK. Control W ko para mabago ko yung kulay. View colors by section properties. Yun, green na siya. Okay? And then draw. Tapos draw floor. Quick draw area around point. Drawing ko na yung column. So, anong size ko? 500 by 500 yung apat na sulok. So, dito sa baba, change nyo yung property. Stiff 500. Ano yung stiff 500? Yan yung representation ng column. Dimension ng column ko, 500 by 500. At dito sa trim at slab edges, make sure naka-no. Dapat po no to. So, yun. Apat na sulok. Yan yung column ko. Oops. Hindi ko na-click. Yun. Okay lang. So, yan yung column. Now, tignan natin yung column dito sa taas. Right-click ko lang. 550 yung column dito by 550. And I think 550 rin to. So, anong ibig sabihin nun kung 550? Lalagpas yung column size mo dito ng 25 mm. Diba? So, drawing natin. Drawing ko lahat ng column. So, ito. 550 by 550. Okay? Then, drawing ko sa taas. Pag zoom mo yan, yun, kita nyo, lumagpas. Kasi nga, yung in-offset ko kanina, 250 lang.
yung 250 na yan galing sa 500. Yung column mo dito, 550. So, mangyayari yan minsan. So, anong gagawin nyo dyan? Kailangan po pantay yung mat footing doon sa edge ng column. So, kailangan kong i-move itong mat na to pataas ng 25 mm. Okay? Kasi hindi mo realistic yan, no? Walang sasalo ng column mo. Property line na bala to, yung nasa boundary ng mat ko. Actual structure po ito, no? Natapos na siyang i-design and nasabit na sa OBO, so papunta na siya sa construction and may existing na building dito. So, hindi ka pwedeng lumagpas doon sa property line mo. Okay? So, ganun. So, tapusin ko muna lahat ng column kasi para isahang expand na lang yung footing. So, halimbawa, dito sa joint na to, 500 by 550 naman ako. Okay? So, ito na lang yung shortcut key. 500 by 550. So, click ko yan. Kung 500, hindi yung lalagpas kasi 500 ko in-extend kanina. Diba? 250. Yung 550 pa vertical yon. Yun yung design ko dun sa taas. So, tapusin ko po muna lahat. Ayan, na-drawing ko na lahat ng column. Ang lumagpas lang sa case ko is yung top edge. Sa left edge and right edge wala. Sakto siya. 500. And yung bottom, no? So, top and bottom lang yung lumagpas. And yung nilagpas niyan ay 25 mm. Kasi yung column ko dito ay same dun sa taas, 550 by 550. Diba? So, 25 mm yung sobra. Makikita nyo rin yan. Pwede nyo sukatin yan dito sa saan nga yun? Ayan, draw dimension lines dito. Tapos, sukatin nyo tong part na to. Yun nga lang, liit, no? Ayun, 0.025 meters. Okay? Hindi ko na i-click kasi hindi ko naman kailangan yan. So, right click ko na lang. Ayun. Then, ayun, paano yun, sir? Wala akong alam na option na isang side lang nung mat yung i-increase. Meron na ba? Sa bago? Divide, modify, edge type. I'm not sure, no? Kasi dun sa nakasanayan conversion wala. Mukhang wala pa rin dito. So, pag ganyan, gawa na lang ako ng manipis na slab, tapos i-join ko na lang. Ganun yung gagawin ko. Gets nyo? Gagawa ako ng manipis na slab dito. Tapos, pag-join ko sila para pumasok yung nakalabas doon. So, yung isang technique is magdodrawing ako ng dummy beam na tinatawag. Yung dummy beam, guide ko lang sa pag-drawing. So, eto, draw beams ako. Tapos, yung property, gawin kong none. Wala. So, click ko yung edge dito hanggang doon sa dulo. Ayan. Ayun, nag-block line siya. Yun yung beam. Tapos, select ko yung beam na yon and then edit, replicate. Okay? Or Control R. And then, dadalhin ko siya ng 25 mm pataas. So, sa DY, 0.025. Okay? Isa lang, number 1, tas delete original. So, pag delete original, cut yon. Pag hindi mo dinelete, copy siya. Di ba? Parang copy-paste, cut and paste naman. Dinidelete mo yung original. So, apply. Ayun, gumalaw siya pataas. Bakit ginawa yun, sir? Para maging guide ko tong joint na to sa pag-drawing ng manipis kong slab. So, drawing na ako ng slab. Ano yung slab? Ito na lang. Rectangle. Then, ang property, yung mat yung kulay green. So, yung stick 500. Tapos, ayun. Pag yun yata, and corner to opposite corner siya. Rectangle naman yan eh. So, ayun. Sakto ba? Ulit nga. Na bitawan ko yung mouse eh. Ang lapad kasi masyado. No? So, yan. Ito yung corner. Yung bibitawan yung mouse nyo hanggang dito. Okay, ayun. Sakto naman. Okay? Ganun. Tapos, delete ko na yung beam. Okay? Delete ko na yung beam doon sa taas. Kasi guide mo lang yung beam na yun. Tapos, paki-merge yung dalawang shell. Dalawa yun eh. So, itong manipis, tsaka itong malapad. Sa edit, shells, merge shells naman.
And then, ayan, makikita mo dito, ito, shell 1, shell 2. Yun, iilaw siya sa taas. So, yan yung dalawang i-merge mo. So, click mo lang yung okay. Ayun, iisang shell na po siya. And, pasok na po yung column. So, dito sa part na to, lalagpas talaga siya ng 25mm. Okay? So, ganun. Repeat the same dito sa baba. So, ulitin ko na lang bilisan ko na lang. None siya. Then, drawing muna ako ng beam, dummy beam dito. Then, end to end. Yon. Tapos, escape. Replicate ko tong beam na to. Control R. Pababa. Negative naman. Di ba? Negative 0.025. Apply. Tapos, draw. Rectangular floor. Yung TIG 500. Opposite corner hanggang opposite corner dito. Bitaw. Ayun. Then, delete yung frame. Then, join itong dalawa. Edit shells. Merge shells. Okay mo na yan. Ayun na po. Na-drawing ko na yung aking mat footing. So, do that also for your case. Lalo't kung iba-iba yung size ng column mo. Okay. Lagyan natin ng support. Wala pa siyang support. So, pakiclick yung mat lang hindi kasama yung column. Assign shell area spring. 91.5. Apply. Ayun. And I think pwede na po akong mag-run analysis. So, analyze, then run analysis or control F5. So, ayan, tapos ko nang i-run. So, default niyan is displacement din. Sa displacement pala, bihira na tong i-check. Kasi, ano ba yung allowable displacement pala natin? 25mm. So, ayan, tingnan mo, 7mm lang to, minus 7mm. Negative is pababa. Negative 7. Ang layo sa 25. Although, dead pa lang yan. So, sige, doon na lang tayo tumingin sa gravity. Show deformed shape. Tapos, baguhin mo to. Gawin mo combo. Tapos, ASD gravity. Apply. May 25mm ba? Wala, di ba? Laki ng footing Walang 25mm, minus 25mm. Doon sa bottom left, minus 13. Yun na yung minimum, pinakamaliit. So, wala. Bihira na tong i-check. Ang importante mong i-check yung reaction. So, display, show pore stress diagram, soil pressure. ASD gravity, minimum, and type negative 91.5 or kung ano po yung SBC ninyo in negative value. Then, click apply para mag-violet yung field. So, may field. Nasaan? Yung nasa 4 na corners, di ba? Pag tinapat mo yung cursor dyan, color coding siya, 86 pa dito sa part na to. Then, nag 91.5 siya dito. Yung 4 na corners. Tapos, medyo meron din dito sa edges. So, ano ibig sabihin nun, sir? Failed po yan. Technically, yes, failed po siya. Pero, sa ganito kalaking area, maliit lang yung nag-failed na part. Wala pang 5% yan kung tatansyahin ko, or 10%, no? Kino-consider ko na safe yan sa gravity. Unless sobrang laki po nung nag-failed, no? Minsan, 1/4 or 1/2 nung area nung mat is nag-violet. Kino-consider ko yun na failed. Ibig sabihin, hindi pwede yung mat footing sa'yo. Hindi ka naman pwede maglaki. Ito na po yung maximum na size ng footing. Hindi ka rin pwede mag-increase ng thickness. Baka sabihin nyo, kapalan mo sir yung footing, bibigat lalo. Diba? Force over area yung formula nitong mga soil reaction na to. So, nilalakihan mo yung force. Hindi mo naman ginagalaw yung area. Bibigat lang yun. Lalo ng lalaki lang to. Hindi po papasa sa paglaki ng thickness yung soil pressure. Okay? So, pag ganun, no choice ka na kundi iba ng foundation, magpa-piles ka na sa ganun. Dito mo rin ma-check kung pwede si mat or pwedeng or pwede si mat or hindi pwede si mat sa footing mo. Magpa-piles ka. Sa ganito, ang assessment ko, possible siya. At saka, by the way, yung 91.5, kung aaralin mo yung soil report, balik ako ng soil report, yung 91.5, anong solution ng geotech doon? Actually, ano lang naman yun, Terzaghi's formula. Or pwede ring Meyerhof. And nakabase yun sa size ng footing. Di ba? Merong capital B doon sa formula ni Terzaghi.
Naalala nyo? C and C, Q and Q, plus 1/2 gamma B. And yung B niya na ginamit, 1.5. So, kapag nilakihan mo yung B, may possibility lumaki yung QA. 1.5 ba yung footing ko? Hindi. So, technically, hindi talaga 91.5 yung titignan natin. Okay? So, may gano'n part. So, pag nag-mat ka, dapat mag-iba rin to yung QA mo. Dapat magbigay din si Geotech ng QA for mat footing. Minsan, nagbibigay sila ng gano'n pag high-rise. Okay? Nagbibigay sila ng subgrade modulus minsan din pag high-rise. No? So, dito, reference na lang natin yung 9.5 pero I can safely say na hindi talaga yun yung allowable natin. So, sa gravity, safe to. Display naman tayo nung na-close ko kasi. Display soil pressure lang ulit. Then, lateral naman or yung transient. Then, times 4/3 lang. So, negative 122. Check nyo lang yung area. Hindi naman ganun kalaki. Again, hindi siya umabot ng 1/4. Okay, ng area. Almost 5%, 6% lang to. So, check ninyo. Baka naman kasi sa inyo, halimbawa kalahati yung violet, dun ka na magpalit ng footing. No? Masyado pong critical. So, dito parang, kunyari, ang nag-fail lang na soil, ito. Hindi naman babagsak yung building noon. Okay? Ayun. So, minus 122. Saan yung nag-exceed sa 122? Itong part na to. Okay. Tsaka, envelope eh. Pinagsama-sama lahat ng load combo. No? So, in short, acceptable si mat footing for this type ng footing. For this type ng structure. Dahil sa maliit na area lang yung nag-fail. No, I think ginawa ko rin yata yun sa isolated. No? Hindi naman lahat ng area is nag-safe. Okay? Though, may naman, no, pwede pa rin namang maging piles ito. No? Client discretion na lang yun. Minsan, mas gusto nila ng piles dahil, yun nga, for the peace of mind kasi mas mas stable ang pile footing especially sa City of Manila kapag ganito kataas na structure or micropiles no para mas maliit and mas tipid. So ayun pero in my assessment mat is acceptable for this type ng structure. So yan, check nyo yung gravity and transient po ninyo. Okay? So for the next part ng video, no, aalamin natin yung punching shear DCR. Kasi, by the way, yung 500 na inassume kong thickness, magbabago pa po yun. No, na-design ko na tong building na to, pati yung mat na to, hindi po uniform yung thickness ng mat footing. Kasi uneconomical yun. No? Pag-iisa lang yung uniform na, pag-iisa lang yung thickness mo. Mag-fail pa yan sa DCR. No? Pag sinilip natin, sige, silipin na lang natin, display, punching shear. Oy, ba't di siya? I-design muna pala natin. Start design. Dito sa design, concrete slab and beam design. Start design check. Oh, no. But bago mo baguhin yon, view revise preference pala muna. Okay, view revise preference. Minimum cover per slab. Ang clear cover niya dito pang slab talaga. Footing tayo eh. Anong clear cover ng footing? Nung foundation natin, di ba 75? So 75 natin tong taas and sa baba 75 then sa taas pwede nating i-50 kasi exposed to weather lang naman siya. Paki 50 na lang to. Okay? And then preferred bar kung anong diameter ng bar ng bakal natin. Hindi pa natin nababakalan pero assume ko na no nasa 25 yata yan. Okay, inner bar layer B. Wala pa tayong strips, kahit ano muna yan. Design code ACI 318-14 para base sa NSCP 2015. Kasi yung 318-19, hindi dyan nakabase yung NSCP natin. Take note, 2014 code tayo nakabase. Then, click OK. Ayun. Tapos, ayun. Design ulit. Concrete slab beam design. Start design. Select design combinations muna. Excited eh. Bago mag-start design check. Ito muna. Make sure lang nasa design combinations U lahat. Unfactored load combo na tayo pag magde-design ng konkreto, 'di ba? Pag yung bakal na USD na. Pag reaction A1, A2 and so on. Okay? So ayan, tama naman 'to. Baka lang kasi masama niyo yung A. So ayan, pwede ko na talagang i-design 'to.
Start design check. Okay? And then display punching shear design. Okay? Tignan nyo yung DCR. Kapag may nag-greater than 1 dyan, failed. Ibig sabihin, kailangan mong kapalan yung thickness. Ang layo ng DCR, 3.26. So, ano ibig sabihin nun? Kakapalan ko tong mat na to hanggat sa mag-less than 1 to. Although, may hindi pa tayo naayos na settings, no? Yung mga nasa corner, critical kasi liit ng area nila. So, 3 point something din to. 2.607 and 2.465. Okay? Actually, failed lahat. Tama ba? Yeah, failed lahat, no? So, yung 500, kakapal pa siya. Okay? Kakapal pa talaga siya. Pero, again, halimbawa, hindi ko siya isang thickness lang na, ano ba magiging thickness ko dito? Nasa 2 meters yata ako dito. So, mamaya, pag sa end ng video, titignan natin yung final design ko. So, ayun. Pero, I think more than 1 meter yon. Makapal masyado to. So, hindi siya naka-apply sa lahat, no? Ika-cut ko yung mga slab ko, then kung ano lang yung part na need na makapal, siya lang para economical. Okay? So, ayun, no? These values will change or this thickness will change. Then, sa next video, i-discuss natin yun nga, yung thickness and yung rebar. Paano naman bakalan yung slab yung mat footing na to. Diba? Nakikita natin sa construction, daming bakal dito. Pero, madali lang yun kunin dito sa safe. So, ayun. That's the end of the first video natin ng mat footing.